Bago tayo magsimula, ipopromote ko lang ang Mystic Queen Power Bracelet. So para sa mga naghahanap ng Evil Eye Bracelets, available na po ang dalawang klase ng Evil Eye Bracelet sa ating shop. So meron tayong Selenite Evil Eye at Obsidian Evil Eye Bracelet. So parehas lang merong protection and cleansing properties. Ang kaibahan nga lang is ang selenite is nagre-recharge rin siya ng mga crystals and semi-precious stones na kasama niya. So pwedeng isuot nyo to alongside with other bracelets and i-recharge din niya yon. Ayan. And marami rin tayong iba pang mga bracelets dito for protection and also for healing, attraction ng money, love, and prosperity. Ayan. So, lahat po yan nasa aking online shop. Pakicheck nyo na lang po. Lahat ng link ay nasa description. Happy shopping! Aquarius, hi! Welcome to Mystic Queen PH at ito ay isang astrology reading for you. Meron tayong full moon in Pisces ngayong August 31, 2023 at 9:35 a.m. Philippine Standard Time. So if you're living outside of the Philippines, i-check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng full moon sa inyong lugar. This is a very powerful full moon dahil hindi lang to basta full moon. Isa rin tong super moon at blue moon. So super moon dahil mas malapit siya sa Earth kaya mas malaki siyang tignan. Blue moon dahil hindi madalas mangyari ang pagkakaroon ng dalawang full moons sa isang buwan na meron ngayon yung August. So nagkaroon tayo ng full moon in Aquarius noong August 2 at ngayon namang August 31 full moon in Pisces. Ang pinaka-theme ng full moon in Pisces is to release tension, to offer forgiveness, and to let go. Since ang moon will conjunct Saturn in the sign of Pisces, maaring magkaroon ng tension sa mga limitasyon na mga sitwasyon na kinabibilangan natin. So imagine yung frustration ninyo dyan. So the sun is also in Virgo, which is opposing the moon in Pisces. Kaya yung creativity, yung mga dreams, emotions natin, ginaground yan ng energy ng sun in Virgo, which is being analytical and structured. So Saturn is also giving us lessons on how to handle responsibilities at yung mga consequences ng mga actions natin in the past. Pisces is the last sign of the zodiac, kaya its energy is to release and to surrender. And then Mercury is also in retrograde in the sign of Virgo, kaya maaring may mga misunderstanding, miscommunication that will lead to endings. Kaya it's time to rethink, reassess, and i-review nyo muna yung mga bagay na hindi na nakakatulong sa inyong growth. And any toxic situation will be released in this lunation. This may resonate for Aquarius Sun or Moon, especially Aquarius Rising. So for you Aquarius, ang full moon ay mangyayari sa inyong second house of finances, stability, money, self-worth, assets, and your values. So maaring iba sa inyo pag-iisipan ninyo kung ang iba sa mga pinagkakakitaan nyo ipagpapatuloy nyo pa. Lalo na kung hindi nyo na nakukuha yung ine-expect nyo na income doon. So halimbawa meron kayong side hustle, side gig, iba pang pinagkakitaan, tapos nagbibigay kayo ng effort nyo, ng energy nyo doon, pero hindi nyo nakukuha yung ine-expect nyo na income doon. So you might be letting go of that. Yung iba naman sa inyo rito mag-iisip ng mga bagong pagkakakitaan, especially when it comes to business. Kaya lang maaring mangangailangan to ng pagbebenta ng kagamitan, no, ng gamit mo or ng assets mo para ma-finance mo yung business na gusto mong pasukin. So, yung iba naman sa inyo magbebenta ng gamit para ma-fully paid ninyo na yung existing nyo na loan. So, something that is going to benefit you long term. So, maaring ganon. And then, meron ditong positive aspect, yung Jupiter, which is in Taurus in your 4th house of your family, home life. Maaring meron talaga kayong gagawing action related sa pagsasalba ng inyong bahay, no? So kung meron kayong merong loan or may kailangan kayong bayaran i-fully paid na bahay, magbebenta kayo ng assets niyo, pwedeng sasakyan nyo para ma-fully paid niyo yung bahay, or maaring gamit, no? Halimbawa may bebenta kang gamit para mabayaran mo naman yung sasakyan mo. Yung mga ganon. So, kaya lang yung iba sa inyo maaring yung may feel na parang sayang kasi meron kayong kailangang i-let go na assets ninyo, ari-arian nyo.
okay lang naman yan as long as magbe-benefit yun sa inyo at makakapagtanggal yun ng sakit ng ulo sa inyo. Lalo na yung may mga loans, no? Halimbawa, meron kayong car loan or home loan na na-realize nyo na kailangan nyong i-let go na muna para makabawas sa bayarin. So, for practical reasons to. Of course, medyo magiging mahirap para sa inyo na tanggapin yon, but eventually, marirealize nyo na tama yung naging decision nyo kasi at least nagkaroon kayo ng peace of mind. So, meron tong challenging aspect sa inyong relationship kasi maaring yung partner ninyo hindi siya pabor sa mga decision ninyo. Ito yung tipong sisisihin ka na sabi na sa'yo, wag mo munang gawin yan or ganito, ganyan. So, ngayon, ikaw yung nahihirapan. So, mas maganda rito na wag na lang magsisihan or pag-usapan na lang ng maayos para hindi na makadagdag sa problema, no? Yung relationship mo with your romantic partner or even sa business partners. Okay? And then, meron ditong challenging aspects sa 9th house, which is about your higher learning, travel opportunities. So, yung iba sa inyo, maaring meron kayong, puro benta to. Baka meron kayong ibebentang gamit para ma-finance yung pagta-travel ninyo or pag-abroad ninyo. Ganon. That's what I'm seeing here. Dahil parang feeling mo, you need to do something for yourself or meron kang kailangang bigyan ng solusyon right away na mangangailangan ng sacrifice kahit papano sa mga bagay na vina-value mo. Okay, so let's see what else. You have the Justice card. So, talagang pag-iisipan mo yung mga decision making mo and you will realize na tama yung decision mo, no? Na makakatulong naman yon sa sarili mo, sa finances mo, sa relationship mo, at sa business mo. You also have the Three of Pentacles. So, this is collaboration, working with other people. Yung iba sa inyo, yung gamit na ibebenta nyo is for expansion ng business. So, maganda yon kasi instead na maglo-loan kayo sa bangko, sarili nyo na lang na pera, konting sacrifice lang sa isang bagay na pag-aari nyo, and you can use that to grow your business. 'Di ba? Mas okay yon. See, you also have the Eight of Pentacles. So, you're going to be working so hard, focusing on your finances, focusing on mastering your skills. And makakatulong yan sa pagbabalanse ng inyong finances. Maaring yung iba sa inyo na-realize nyo na, kailangan ko na talagang may gawing sacrifice para mabalanse ko yung finances. So, maganda yun kasi at least sarili mo lang. Hindi mo na kailangang manghiram pa. So, wala ka nang babayaran moving forward. Oo. Halimbawa, meron ka mga alahas, ganyan. Tapos, ile-let go mo yun para ma-finance mo yung business mo. And pwede ka namang bumili ulit ng maraming alahas. Pwede mo rin namang mabawi yung binenta mo para sa business mo. Lalo na kung mamamanage mo ng maayos yung business mo, mas marami pa yung mabibili mo, 'di ba? Ayan, security. True security comes from having a reserve of time, space, energy, personal power, and love. Make deposits in all of these accounts and you will be a wealthy person indeed. Ayan. So, of course, hindi lang naman sa pera, sa material na bagay, yung security natin. Ito rin yung oras at panahon natin sa mga mahal sa buhay natin, yung mga connections natin, sa friends natin, kasi sila rin yung resources rin natin na pwede nating mahinga ng tulong in times of needs. And wow, their success. Ang ganda naman ito. Today is a really good day. You're in the flow. Problems are solved quickly and is easily. Helpful people show up for you and unexpected gifts fall into your lap. O, 'di ba? So merong tutulong sa iyo. Maaring yung mga i-let go mo na gamit, no, ay makakatulong sa makapagbibigay ng solution sa problema mo ngayon, sa resources mo. And the good thing is, meron ding
Maaring may magpapahiram sa'yo kasi merong 8th house dito, which is other people's money. So, maaring meron kang kaibigan na mag-offer ng help sa'yo. Ayan. So, meron ding unexpected gift na darating sa'yo. There is also success. Wow. So, that is your reading, Aquarius. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Aquarius. See you again.